Tuwing umaga, may isang bagay na hindi nagbabago sa bahay namin. Habang nagsisimula ang araw, tahimik na pumapasok ang asawa ko sa ekstrang kwarto. Isinasara niya ang pinto at doon siya nananatili ng ilang sandali. Dati, hindi ko yon gaanong pinapansin. Akala ko simpleng routine lang, isa sa mga bagay na bahagi na ng araw-araw niyang ginagawa. Habang ako ay nasa sala o kusina, abala sa paghahanda ng almusal o pag-aayos ng mga gawain para sa maghapon, naroon siya sa loob ng kwartong iyon, tahimik na nakikipag-usap sa Diyos. Hindi ko alam noon kung gaano kahalaga sa kanya ang mga sandaling iyon. Hanggang sa dumating ang taon na ito. Nagpalit siya ng Bible, at ang luma niyang gamit sa loob ng maraming taon ang napunta sa akin. Noong una, binasa ko lang iyon gaya ng normal na pagbabasa ng Biblia. Pero habang tumatagal, may mga bagay akong napapansin. May mga verses na naka-highlight. May mga salitang naka-circle. May mga petsang nakasulat sa gilid. May maikling notes na parang mga bulong ng puso niya na siya lang at si Lord ang nakakaalam. At doon ko siya mas nakilala. Hindi sa pamamagitan ng mga mahahabang usapan. Hindi sa mga post sa social media. Kundi sa mga markang iniwan niya sa mga pahina ng salita ng Diyos. Bawat highlight pala ay may kwento. Bawat sulat ay may pinagdaanang laban. Bawat verse na paulit-ulit niyang binalikan ay may panahong kinapitan niya yon ng buong lakas. Unti-unti kong naintindihan kung bakit ganoon siya kakalma sa karamihan ng mga sitwasyon. Ako kasi, kapag mabigat na ang lahat, umiiyak ako. Kapag hindi ko makita ang sagot, nag-aalala ako. Kapag parang wala nang malinaw na direksyon, madaling matalo ng takot ang isip ko. Pero siya, iba. Hindi dahil wala siyang problema. Hindi dahil hindi siya nasasaktan. Kundi dahil matagal na niyang natutunang ilapag ang mga iyon sa Diyos. Naalala ko isang pagkakataon na halos hindi ko nakayanin ang bigat ng sitwasyon. Umiiyak ako dahil pakiramdam ko wala talagang solusyon sa problemang kinakaharap namin. Habang ako ay nalulunod sa pag-aalala, tahimik lang siyang nakinig. Pagkatapos ay sinabi niya, "Kaya nga tayo nandito. Kaya tayo nagtitiwala kay Lord. Hindi para umiyak ka ng ganyan, kundi para sa ganitong panahon, mas kumalma ka, kasi alam nating nandyan siya." Simple lang ang mga salitang iyon. Pero hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang mga salitang iyon. At habang binabasa ko ang luma niyang Bible, mas lalo kong naunawaan kung saan nanggagaling ang kapayapaang iyon. Hindi ito likas na ugali lamang. Hindi ito simpleng pagiging positibo. Ito ay bunga ng maraming tahimik na umaga kasama ang Diyos. Bunga ng mga panalangin walang nakakarinig. Bunga ng mga luha na marahil ay hindi ko nakita. Bunga ng isang lalaking paulit-ulit na pinipiling unahin ang Panginoon bago ang lahat. At sa totoo lang, may kakaibang ganda sa pagmamahal ng isang lalaking ganoon. Hindi man siya palaging maingay sa pagpapakita ng pagmamahal. Hindi man siya palaging maraming salita. Pero ramdam mo sa paraan ng pagtitiwala niya. Sa paraan ng pag-akay niya sa pamilya. Sa paraan ng pananatili niyang matatag kahit magulo na ang lahat sa paligid. Doon ko napagtanto na minsan, ang pinakamalalim na uri ng pagmamahal ay hindi pala yung maingay o puno ng engrandeng pagpapakita. Minsan, ang pagmamahal ay mukhang isang lalaking maagang gumigising para hanapin ang Diyos. Isang lalaking pinipiling lumuhod bago harapin ang mundo. Isang lalaking inuuna ang Panginoon araw-araw. Dahil kapag ang isang tao ay tunay na nakaugat sa Diyos, umaagos iyon sa lahat ng bahagi ng buhay niya, sa kanyang mga desisyon, sa kanyang pananampalataya, at sa paraan ng pagmamahal niya sa kanyang pamilya. At habang hawak ko ang luma niyang Bible, napapangiti na lang ako. Dahil sa bawat highlight, bawat sulat, at bawat pahinang napuno ng bakas ng kanyang pananampalataya, mas lalo kong nakikita ang lalaking pinakasalan ko. Tahimik, matatag, mapagmahal, at higit sa lahat, isang lalaking patuloy na pinipiling mahalin muna ang Diyos sa bawat bagong umaga. Kapag ako ay natatakot, sa iyo ako nagtitiwala. Sa Diyos na ang salita ay aking pinupuri, sa Diyos ako nagtitiwala at hindi matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Psalms chapter 56 verses 3-4.